Catherine Bernardo, may patama kay Kim Chu? Sa isang post ni Catherine, napansin ginamitan niya ito ng kantang Aura mula sa bandang Ivy of Spades. Oo, Four of Spades. Ivy of Spades. Four ba o Fourth of Spades? Four of Spades. Kasi one tsaka V di ba? Four. Say ng fans na may issue favorite raw ni Kat ang banda at kinunay agad kay Kim dahil naging laman ito ng bashing sa maling pagbiga sa pangalan ng banda at ginawa nitong IV of Spades. So nga, sabi pa ng fans, baka patama ito ni Kat kay Kim. Sabi yun ng mga fans. Sabi ng mga fans. Bakit nga ba biglang lumabas yung topic? Nagtaka rin ako nakita ko yan. Kaya ayoko na lang patulan kasi alam mo naman kapag ka pinatulan mo, di ba? Ako din, parang gusto kong patulan ng time. Baka mag-boxing na naman ang mga Catherine at Kim supporters na hindi naman imposibleng mangyari kasi katulad niya nakitaan nga. Pero bagong video ba 'yon? Ha? Bagong video ba 'yon ni Catherine? Bagong video, hindi ko alam ewan ko nga ba parang sinasabi niya na favorite song niya 'yun ng Forbes Space. Ano title nga ulit 'yon? Aura? Aura. Baka naman dahil gusto niya lang umaura or something. Ako bakit nga ba? Teka, ganito ha. Okay. Unang-una, aware ba si Catherine na merong issue kay Kim about dun sa Four of Spades o IB of Spades? Well, diba? I think Aware ba siya? Kung mahilig siya magbasa sa X or sa iba pang social media, magiging aware siya. Magiging aware siya. Meron ba siyang admin? Yung Facebook niya nga, alam ko, hindi halos sa kanya yun kasi di ba nagka-problema nga siya noon po. Kasi kung may admin siya at hindi siya ang gumagawa niyan, ang dapat dyan resbakan yung admin. Okay. Kasi, di ba, bakit naman kasi maglalabas ng ganyan? Alam naman kasagsagan ng ang dami-daming banda, di ba? Bakit naman kasi kung kung admin niya na, ang dami-dami naman kasing banda at kasagsagan pa nung issue, bakit maglalabas pa ng ganyan? Ako mas gusto ko na ng paniwalaan na ibang taong gumawa nun at hindi personally si Catherine mo. Oo, Yun na lang gusto kong paniwalaan. Hindi sa pinagtatanggol ko si Catherine. Gusto ko ring isipin na si Catherine ay hindi aware sa kung ano man ang mga issue sa mga nangyayari ngayon sa ibang mga artista at hindi intentional na i-post niya ang ganito. Kasi pag tinignan mo naman, halimbawa sinasabi ng basher, si Catherine parang war freak yung dating, di ba? Kasi minimension nila yung mga pangalan ng mga kesyo inaway daw ni Catherine, may Andrea Brillantes. Ayun! Yung mga ganun. Yun ang dapat ko sabihin na meron din ganitong background si Catherine na meron siyang pinost nung time na naghiwalay sila ni Andrea Brillantes. Kaya nga, di ba? Yung may ganun pa siya. Si Daniela tsaka si Andrea. Si Blind. Yes, so, may ganun. Kaya nga, yun ang sinasabi nila. Mahilig siyang si Catherine daw magpatutsada. Parang dinadaan niya sa ganun. Pero alam mong may intensyon na hindi maganda, in other words. Mm-hmm. Well, feeling ko naman, hindi naman siya aabot ng ganun. Kasi, di ba nananahimik nga siya sa social media? Ang pinopost nga lang niya ay ang mga endorsement niya. Kung sasaw siya sa ganun, ang dami na naman, bubuhayin na naman niya yung mga mga ibabato sa kanya, di ba? Lalo na ngayon sa flood control na na-involve ang mga politiko. Yes. Well, yun lang sa akin. Yung sa akin kasi ay yun pa rin. Gusto ko lang isipin na hindi si Catherine ang gumawa nito at yung admin niya. Pero kasi gusto ko rin namang isipin na gusto ko rin isipin baka nga parang nang iinis lang itong si Catherine o yung kanyang admin or something. Basta ewan ko. Teka lang, ano bang magiging axe to grind niya kay Kim Chu in the first place? Ano bang meron sa kanilang dalawa? Yun nga nagtataka ako. Ano ang meron sa kanilang dalawa? Samantalang nung nakita naman. Okay naman sila. Although okay sila, pero hindi yung okay na okay, yung matagal magchikan. Di ba? Tama na yung beso, kaway, tas okay na. Oo, hindi. Di naman to katulad natin na lumalala pa tayo. May paputok. May paputok, mga ganon. Yun, parang, ayoko na lang lagyan ng dingas kung ano naman yung issue. Gawin mo na, no? Pagbagahin. Nararamdaman ko yung gustong sabihin ni Ray. Ayaw niya lang sabihin. Ayokong pagbagahin. Kasi gusto ko nang bigyan ng benefit of the doubt si Catherine na hindi siya masyadong may tawag visible. Si Catherine daw ay hindi girl's girl.
Hindi siya sa mga babae. Kaya wala masyadong friends na gano'n. Katulad ngayon, di ba, sinasabi, nag-iwasan na naman daw si Catherine at si Nadine. Mga gano'n. May mga gano'n na namang issue. Ako, tingin ko na lang yan dahil ang laki kasing artista ni Catherine. Lahat na lang pwedeng gawa ng issue. So, tingin ko sana next time, medyo siya mismo maging maingat din sa mga kilos niya. Naalala ko ngayon kay Andrea, yung may pag-ganon pa siya. Blight. May pag-ganyan. Tapos ngayon naman yung Forbes page, yung mga ganyan. Ayoko naman isipin na si Catherine nagiging maldita na dahil dito yung pagkakilala ko sa kanya. Kaya lang kasi minsan ang kasikatan, Nagpapabago ba ng ugali? Nakakapagpabago ng ugali. Hindi ko sinasabi kay Catherine na maraming mga artista ng ganyan na nabigyan lang ng konting atensyon, nabigyan ng konting fame, popularidad, kumita ng konti, nagkaroon ng mga properties ng ganito, mas mataas pa, para sa langan ng mas mataas pa sa kalabaw, nakapatong lang doon. Yung sinasabi nila. Pero hindi ko sinasabi to kay Katrina. Ayoko namang isipin. Kaya sinasabi ko, ayoko namang isipin na naging maldita na si Catherine at pumasok na ang kasikatan sa kanyang utak o kaya sa kanyang sistema. Yun. Well, hanggang lang muna ako. Walang kumpirmadong ebidensya na may direktang patama si Catherine Bernardo kay Kim Chiu. Patama gaya ng insult o shade, ayon sa mga reliable na sources. Daily Tribune, narito yung mga pagkukuhang impormasyon. Ano ang alam natin? Viral video ng Christmas special. May mga balita na may viral na video ng ABS-CBN Christmas special na ipinakita na tila hindi hinayaan ni Catherine na makabeso si Kim Chiu. Kaya na-interpret ng netizens na snub. Pero may ibang video rin na lumabas kung saan magaan ang usapan at nagtawanan sila. Kaya may mga nagsabing baka misinterpret lang. Kampanya versus. Hidwaan si OG Diaz, Showbiz Insider, ay nagsabi na wala namang alam na hidwaan conflict sa pagitan nila ni Catherine at Kim. Post na ginagamit ang kanta ng IV of Spades. May speculative post na sinabing ginamit ni Catherine ang kanta ng Aura ng IV of Spades sa isang IG post matapos yung kontrobersya kay Kim na maling pagbigkas ng pangalan ng banda. Pero hindi malinaw at walang direktang pahayag mula kay Catherine na ito ay patama talaga. Bakit may ganitong mga usap-usapan? Madaling mag-spiral ang speculation lalo na kung may video na medyo ambiguous ang mga pagkilos. Fans at netizens madalas maglagay ng sariling interpretasyon batay sa mga clip na puro nakakat o hindi mamarkahan ng buong konteksto. Walang opisyal na pahayag mula kina Catherine o kina nagkumpirmang may patama o hindi. Mukhang tipikal na halimbawa ito ng misinterpretation culture sa showbiz. Ang masasabi ko sa balitang ito, madali talagang mabigyan ng ibang kahulugan ang mga kilos o posts ng artista, lalo na kung may kasabay na issue. Sa kaso ni Catherine Bernardo at Kim Chiu, kitang-kita na malaking bahagi ng sismis ay nakabase lang sa mga viral clip at sa mga caption o kanta na ginamit sa social media. Wala namang malinaw o direktang pahayag si Catherine na talagang may patama siya kay Kim. Para sa akin, mas healthy kung hintayin na lang natin ang mismong salita ng mga involved kaysa agad gumawa ng conclusion. Sa huli, baka simpleng coincidence lang ang mga patama na nakikita ng netizens. Pero dahil parehong big stars sina Catherine at Kim, natural na bawat galaw nila ay tututukan at bibigyan ng kulay. Sa kabila ng haka-haka, nananatiling magka-network at magkasama sa mga malalaking proyekto sina Kim at Catherine. Kaya mahalaga ring makita na marunong silang magdala ng sarili sa harap ng kontrobersya. Mas marami ang naniniwalang edited o out of context ang mga clip. May ibang anggulo ng video na nagpapakitang nagtawanan pa ang dalawa, kaya't indikasyon na hindi ganoon kabigat ang sitwasyon. Dahil parehong may solid at passionate na fandom, normal na maging maingay ang usapan. Pero maraming fans din ang umaasa na magkakaroon ng future collaboration si Kim at Catherine na tiyak na ikakatuwa ng mga manonood. Nakikita rin dito kung gaano kalakas ang impluensya ng social media sa pagbuo ng narratives at kung bakit mahalagang huwag agad mag-conclude hanggat walang malinaw na pahayag mula mismo sa mga artista. Sa kabila ng kumalat na haka-haka na may patama, umano si Catherine Bernardo kay Kim Chiu, wala pa ring malinaw na ebidensya o pahayag na nagpapatibay sa issue. Pareho silang nananatiling profesional sa kanilang mga proyekto at parehong bahagi ng mga malalaking event ng Kapamilya Network. May mga netizens din na nagsabing maaring out of context lamang ang ilang viral clips dahil sa ibang anggulo ng parehong video, makikita naman na nagtawanan at nag-usap na magaan sina Catherine at Kim. Dahil dito, marami ang naniniwalang hindi dapat palakihin ang issue.
bagkus sa intindi nito bilang normal na eksena sa mga malalaking pagtitipon ng kapamilya stars. Samantala, patuloy pa ring umaasa ang ilang fans na magkaroon ng collaboration sina Kim Chiu at Catherine Bernardo sa hinaharap. Ayon sa kanila, mas magandang pagtuunan ng pansin ang posibilidad ng kanilang tambalan o proyekto kaysa sa mga espekulasyon ng patutsadahan. Sa huli, nagsisilbing paalala ang pangyayaring itong gaano kalakakas ang impluensya ng social media sa pagbuo ng mga kontrobersya na kadalasan ay hindi naman kumpirmado.